Welcome back again sa ating panibagong episode, guys, na kung saan makakita kayo ng spear fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Morning dive tayo dito, guys, at alam nyo na kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo ngayon sa Gakot Island gamit itong bagong service natin na motor. Matatry na natin ito kung maganda talaga ang takbo sa dagat. Bali solo dive na ako dito, guys, wala akong kasama. Ito rin yung first time ko na gagamit ako ng motor na dibangka dito sa dagat. Ito yung first time ko na magpapatakbo ako dito sa dagat ng ganito. At kalmada naman, kaya okay na okay to kahit mag-isa lang tayo. Marami naman doon pumupunta na motor at may makakasabay tayo ng mga dadayo rin doon galing dito sa isla. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Mabiyahe ulit tayo dito ng 20 to 30 minutes. Gawang hindi ko pa kabisado itong motor. Kaya try lang natin ng mahinang patakbo. Hindi yung 1 minute is nandun na tayo sa isla. At makalipas nga ng ilang minuto, guys, narating ko na itong isla. So ayan, guys, okay naman yung biyahe natin. First time natin magbiyahe dito ng mag-isa lang. So itong bangka is sa akin na to. Binili ko sa tropa ko itong bangkang ito. Kaya may service na tayo papunta dito. Pero pagkalma lang, doon tayo galing sa main island. So ayun, prepare lang ako dito. Dito ulit tayo magdadive sa palaging sinisimula natin. Prepare lang ako dito ng bihis lang ng gamit. Tapos pahinga, ang init ng makina. Siguro dive ako ng mga alas 7, 6:51 na. Pahinga lang muna. Prepare lang ako dito ng gamit. Pagkatapos kong magpahinga dito, guys, at makaprepare ng gamit, diretso na tayo dito sa ilalim ng karagatan para magpatuloy sa ating pangarap. Kaya load muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. At eto na yung naging unang dive ko. Dito lang ako nag-dive sa mababaw na area, gawang warm up ko na rin to. At ilang minuto ang pag-aantay dito sa ilalim, guys. Eto, may isang shark mackerel na lumapit, kaya kinuha ko na. Ito yung naging unang isda natin ngayong pagdayong ito gamit etong bangkang dimotor natin. Shark mackerel. Silo naman ito kung tawagin dito sa amin. Shark mackerel. Pag-ulam natin mamaya. Tanghalian. Mag-ihaw. Thank you, Lord. Ito na yung pangalawang sisid natin ngayong umagang dive na ito. Dito lang din ako nagpwesto sa mababaw na area. Gawang nakita ko yung mga dalagang bukid is nandito lang din. Mukhang may kinakatakutan dyan sa malalim. Kaya antay tayo kung anong lalapit dito. At hindi naman ako nabigo. May isang bluefin na napakalaking. Kaso nga lang, napakalayo yung daan niya. Buti na lang, may kasama pala ito na nasa huli. Kaya pagka-close ko ng gap, hinila ko na to. Mas malaki sana, guys, yung nauna. Kaso nga lang, malayo talaga yung daan. Kaya hindi na ako natubiling panayan na itong nahuli. Hindi ko na hinintay na bumalik pa yung malaki. At habang paangat ako dito, guys, sinabit pa yung line ko.
Kaya pagka resurface ko dito at nakapahinga, sinisid ko agad dito, baka makawala pa. At napakaganda pala yung tama, hindi makakawala. Kaya ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang bluefin trevally. Mas malaki sana yung isa. Kaso lagpas na. Hindi na ako pumili. Tinira ko na itong nahuli. Okay na rin, mga 1 kilo. Thank you Lord. Pangalawang isda natin. Pagkatapos kong malagay sa bangka yung bluefin guys, diretso na ako dito sa malalim na area. Nakailang dive na rin ako dito pero wala pa rin nagpapakitang malalaking isda. Tagaan lang talaga dito sa ilalim ng karagatan. Kaya antay ulit tayo dito, anong lalapit. Wala kasi dito yung mga big, yung mga dalagang bukid. At medyo malabo yung visibility ng dagat ngayon dito. Gawang yung mga nakaraang buwan, yung mga nakaraang araw is malakas yung habagat dito. Kaya nabulabog siguro yung buhangin. Pag ganito guys na malabo yung dagat at nag-aambus kayo, ang mas mainam na gawin dito habang nag-aantay na dadaan ng malalaking isda is mag-granting kayo or mag-fish call para may ma-attract ng mga mamsa or mga talakitok man. Eto, ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim. Paglingon ko sa kanan ko, eto, nakakita ako ng napakalaking mamsa. Sa kanan ko dumaan. Ang problema, yung pana ko is nakatutok sa kaliwa. Kaya pagbaling ko ng pana ko is umikot yung isda. Natakot. Inangatan ko to, hindi ko alam na may kasama pa pala. Sayang, napakalaking mamsa. 2 piraso sana. Kung hindi sana ako umangat, is mahuhuli sana yung nasa huli. Pero hindi ko talaga alam na may kasama. Akala ko mag-isa lang. Gawang malabo yung dagat. Sayang talaga. Grabe. Ang lalaki. Sayang. Pagdalaw ko ng pana. Ay, mababaw yung daan. May kasama pala. May kasama pa pala. Akala ko wala nang kasama. Ay naku, ang lalaki. Grabe. Baka hindi talaga para sa atin yun. Ang lapit na nung isa talaga. Akala ko wala nang kasama. Pag galaw ko ng pana ko. Ay naku Lord. Okay lang. Maaga pa naman. 8:30 pa lang, sana may magpakita pa. At dito sa dive na to guys, lumipat ako ng pwesto. Halos 4 na oras na din ako magdadive dito. Gawang dun sa nakitaan natin ng mamsa is hindi na talaga nagpakita yung dalawa. Kaya bumalik ako dito sa mababaw na area muna. Gawang pagod na rin sa malalim na kadadive dun. At pagkapwesto ko nga dito, nandito naman yung mga dalagang bukid. At mukhang paiba-iba ng direksyon to. Mukhang may kinakatakutan. Kaya antayin natin kung may magpapakitang malaking isda. Eto, nagkukumpulan dito sila sa unahan ko. At eto, paglingon ko ulit sa kaliwa ko, may mamsada naman palapit sa akin. Ngunit galing sa mababaw na area. Kaya pag ikot ko ulit ang pana ko, ayun, bumalik na naman. Grabe, pangalawang mamsa na sana natin to. Hinabol ko pa to, pero hindi ko na talaga maabutan. Natakot na sa paggalaw ko. Pagkatapos din na ito guys, is umahon muna ako para magpahinga at kumain. Ayun guys, umahon muna ako. Kakain. Mag alas 11 na. 4 na oras tayo nag-dive. Sayang talaga yung dalawang mamsa. Yung una, ang laki talaga. Grabe, hindi ko talaga inaano. Pag ikot ko nung pana, biglang umikot naman, lumayo. Akala ko wala nang kasama kaya hinabol ko. Yun pala is may kasama pa. Kung nag-stay lang sana ako dun sa baba, siguro makukuha natin yung nasa huli. Pero ganun talaga. Yung isa pa, galing mababaw na area. Ay, pag ikot ko ulit, lumayo na naman. Siguro hindi para sa atin talaga yung mga isdang yun. Ang laki talaga nung isa. So kain muna ako dito. Eto, may dala naman akong ulam. Hindi na ako luluto. Lulutuin ko sana yung shark mackerel. Pero eto na lang, may baon akong ulam para makapahinga ka agad. Dive tayo mamaya tapos uwi na rin. Baka may magpakita pa sa ating
isda mamayang hapon. Pagkatapos kong kumain guys at magpahinga ng 2 oras, balik ulit tayo dito sa ilalim ng karagatan para magpatuloy sa ating pangarap. Dito lang din ako nagpwesto sa nakitaan natin ng mamsa kaninang umaga. Sayang talaga yung 2 mamsa, kung may nahuli lang sanang isa tayo doon, is pwede na tayong umuwi sa main island. Goods na nahuli sana yun yung isa. At dahil wala namang nagpakita sa unang dive natin, back to the surface muna tayo. Ito na, naging pangalawang sisid ko. At dahil patakip silim na ito guys, medyo malabo na talaga yung visibility ng dagat. Hindi gaya ng mga dayo natin sa mga nakaraang buwan na malinaw yung tubig dito. Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Pagtingin ko sa kanan ko, eto napakalaking mamsa ang lumapit. Kaya lang hindi nakatutok yung pana ko, buti na lang umiikot. Pagkatutok ko dun sa isda, tinira ko kaagad. Baka makalayo na naman at hindi na naman natin mahuli. Thank you Lord. Akala ko lalayo na naman. Ay, diretso sa akin. Muntik pang bumangga. Buti lang maamo. Pangatlo na sana natin tong mamsa. Okay lang. Maaga pa naman. Baka madagdagan pa to. Ito yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang 4 kg on scale na mamsa. Kaya goods na. Nakabawi na rin tayo dun sa umagang dive. Ganda ng matama. Mga 4 na kilo siguro to. Pagkatapos kong malagay yung mamsa sa bangka guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. Magbabaka sakali pa rin tayo ngayong pag-dive na ito is may magpakita pang malaki talagang mamsa gaya nung nakita natin nung umagang dive. At pagtingin ko ulit sa kanan ko guys, eto napakalapit na pala itong pawikan sa akin. Nabigla ako. Akala ko malaking isda na. Dito talaga mismo sa taas ko dumaan. Grabing pawikan to, napakaamo. At eto ang napansin ko dito sa mga bait, dito sa kanang bahagi ko. Biglang bumaba sa may mga corals at matik yan na may palapit na isda. Ayun nga, may isang bluefin na naman. Ngunit pagkatutok ulit ng pana, ayun, lumayo na naman. Grabing mga isda ngayon dito sa Gakot Island. Pag gumagalaw ka, is agresibong lumalayo talaga. Makalipas ang ilang minuto dito sa pagdadive guys, hindi pa rin natin nadadagdagan yung mamsa. Tumal talaga ang pahuli dito sa Gakot Island. Marami sanang nagpapakita, kaso nga lang may ilap, ayaw dumiretso sa poging ito. Hindi siguro nagagwapuhan yung mga isda ngayon sa akin, gawang malabo yung visibility ng dagat. At
habang nagagranting ako dito guys, pagtingin ko sa kaliwa ko, eto napakalaki na namang mamsa. Ngunit pagkatutukulit ko ng pana ko, ayun, lumayo na naman. Paggalaw ng pana ko is lumayo na naman. Hindi talaga para sa atin itong mga mamsa nagpapakita sana. Ang dami na sana nagpapakitang mamsa, kaso nga lang, hindi talaga dumediretso para matira natin. Kaya umangat muna ako para makapahinga sa sunod na dive natin. At makalipas ng 2 oras guys, pagod na rin ako sa kakadive dun sa malalim na area at hindi na talaga nagpapakita yung mga mamsa. Grabe talagang pagsubok sa buhay to. Ganun talaga dito sa ilalim ng karagatan, tiyagaan lang. Kaya imbis na umuwi na tayo is nagtiyaga-tiyaga lang muna ako dito sa mababaw na area. Lumipat ako dito sa may maliit na isla at dito lang ako nagpwesto sa mababaw na area. At eto't hindi naman ako nabigo. May isang talakitok na lumapit sa akin. Kaya kinuha ko na, pandagdag natin sa mga huli natin. 3 piraso pa lang yung huli natin na isda. Okay na rin to. Nasa kalahating kilo na rin etong talakitok na to. At dito guys, habang nagpapahinga ako, may nakita ko dito sa mababaw na area na 2 surgeon fish. Malalaki na. Tinry ko itong targetin, pero maila pala. Nagpwesto pa ako dito, akala ko babalik yung 2. Pero hindi na talaga bumalik, paikot-ikot lang dyan sa onhan. At dito, habang nagpapahinga ulit ako, eto, nakita ko ulit yung 2 labahita. Nandito sa may bato. At may mga maliliit na talakitok din, gaya nung nahuli natin. Buti na lang, napakaamo itong labahita sa oras na to. Kaya nahuli natin etong isa. Thank you Lord. Hindi lang maamo. Maraming bigay chivale. Pero maliliit. Okay. Hindi na talaga nagpahuli yung mga mamsa. Ay, naka-3 daan tayo. Lalaki nung 2. Okay na rin, thank you Lord. 420 na. At pagkalagay ko sa stringer na itong labahita guys, eto, may napansin ako dito sa unahan ko na malalaking trivalis na. Yung bigay trivalis, yung grupo. Kaya nagpwesto ako dito at eto, ang dami nila. Ngunit pagkapwesto ko dito, habang nagagranting ako, is lumayo naman. Akala ko dito, babalik pa, kaya nagantay ako dito sa may bato. Ngunit nakita ko, nandyan lang sila sa unahan ko. Kaya ang ginawa ko dito, ako ang nag-abante, dahan-dahan, para hindi mabulabog yung karamihan. At buti na lang, habang palapit ako dito sa grupo, biglang lumapit naman sa akin. Etong karamihan talaga, grabe ang lalaki. Kaya hindi na talaga ako pumili dito kung anong malapit. Is yun na yung titirahin ko. At eto ang hindi ko inaasahan. Akala ko, isa lang yung natira ko, isa lang yung tinamaan ng shop. Ngunit paghiwalay nung karamihan, ayun, naka-double set pala tayo. Napakagandang blessing to. Napakagandang pagka-pull ng trigger natin. Naka-2 piraso tayo sa isang tira lang. Minsan lang ito mangyari sa mga ganitong pagkakataon. At dito, habang hinahata ko itong 2 huli ko, ayun, may napakalaking triggerfish na lumapit. Kakainin yung huli. Kaso nga lang, mas malaki yung huli ko kaysa sa kanya. Kaya hindi niya makain. Eto't, ang kulit talaga na itong pakol na to. Pakoy naman ito kung tawagin dito sa amin.
Buti na lang etong isa, hindi pa napunit. Medyo mababa yung pagkatama ko dito sa unang tinira ko. At yung pangalawa is napakaganda naman, hindi na talaga gumagalaw. Ay, nakita yung big eye natin. Big eye tribalis. Naka-double siya tayo. Akala ko isa lang. Uy, blessing pa rin. At pagkatapos kong mag-reload dito guys, nakita pa ako ng napakalaking ilaw. Tinay ko itong patamaan. Pero ayun, nakaiwas, sayang. Kaya balik ulit tayo dito sa ambush style. Dito lang ako, sumisingit lang ako dito sa may bato para hindi ka agad mahalata at mababaw lang kasing area to. Pagkapana ko kasi ng dalawang talakito, maraming isda nagpakita sa akin at sumabo sila sa akin yung habang hinahata ko yung dalawang talakito. Ang lalim ng sinisisid ko guys, nasa 5D pa lang siguro ito. At dito habang nag-aantay ako ng target, eto napakalaking sweet lips. Kaso nga lang, pagbaling ko nung pana ko, ayun, lumayo na naman. Inantay-antay ko pa to, ngunit hindi na talaga lumalapit, nandyan lang sa unhan. At kakapusin na ako ng hininga, kaya back to the surface muna tayo para makapahinga. At dito guys, binitbit ko muna yung huli ko habang pailalim ako at habang magpipresto ako dito sa may bato. Gawang na-attract yung mga isda pag nasa unhan yung mga huli ko. Lumalapit sila, kaya parang nagimpain ko to itong mga huli natin para lumapit itong mga isda dito nakapaligid. Dito rin ako nagpwesto sa nakitaan natin ng napakalaking sweet lips. At ayun, may nakita ako dito sa bandang kanan ko na napakalaking buffalo emperor. Akala ko dito, magpapakita dito sa may bato. Ngunit hindi sumulpot yung buffalo emperor. At paglingon ko ulit sa kanan ko, inangatan ko, nandito pala. Ayun, sumilip na. Kaya dali-dali kong binaling etong pana. At dito, medyo nagdistansya yung isda. Buti na lang, bumalik ka agad. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, nira ko na to. At grabe, napakalaking buffalo emperor. Minsan lang tayo makahuli talaga ng ganitong isda. Kasi napaka-elusive etong ganitong isda dito sa amin na takot na talaga sa tao. Iniwan ko yung mga huli ko dun sa sa baba para ma-attract yung mga isda. Ay, buti lang bumalik agad itong buffalo. Uy! At dito, habang sinisecure ko itong buffalo emperor, yung mga huli ko is nandun nung muna sa baba, iniwan ko. Mga 3 kilo. Ay. 447 na. Nawala yung mga red bass. Ang lalaki ng mga red bass. Mamaya, antayin natin dito. Baka bumalik dito sa mababaw na ito. Ang babaw lang yung dinadive ko. Mga 4 na di pa lang. Thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secure itong buffalo emperor guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. At dito, nag-iba ulit ako ng pwepestuhan ng bato para hindi talaga mahalata ng isda. Gawang pag dun ka lang palagi dun sa pinapestuhan mo is hindi na talaga lalapit yun pag nakahuli ka na ng isa. Eto't may lumapit ka agad sa akin na isang ilak, napakalaking ilak. Pero may ibang target na akong nakikita.
Ayun, kanlay, napakalaki din. Kaya antayin natin kung lalapit etong kanlay na ito. Akala ko talaga kaninang umaga, hindi na talaga madadagdagan yung huli natin. Buti na lang, nagpahapon pa tayo dito. Nasa hapon yung blessing natin. Ngayong pagdayong ito dito sa Gakot Island. Oh, thank you Lord. Nagpapahuli na ngayong hapon yung mga isda. Oh, alas 5 na. Ay, 4:58 na. Mag-alas 5 na. Ano pa tayo? Hanggang ano tayo? Mga 5:30. Nagpapahuli pa. Oh, Maori Seafords. Kanlay. Thank you Lord. Maori Seaports Secure. Napakagandang klase pa itong nahuhuli natin ngayong hapong dive na ito. Hindi man ganong kalakihan, pero goods na goods na. At dito guys, nakita ko ng target, dalawang samaral. Yung pinatamaan ko dito guys, isa lang talaga, pero na double shot. Kaya lang, nakawala pa yung isa, sayang talaga, napakalaking samaral sana yun. Gapdis kasi yung tama. Napunit lang yung isa. Sayang. Pero okay lang, mabubuhay pa naman yun. Laking samaral. Hindi ko inaasahang madodouble shot ulit. Tinamaan yung isa. Etong samaral kasi, akala ko hindi madodouble shot. Pero okay pa rin, nahuli natin etong isa. Napakalaking samaral to. Halos sobra sigurong 1 kilo etong ganitong size. Sobrang 1 kilo to. Sayang talaga yung isa. Tinamaan pa pero mabubuhay pa yon. Thank you Lord. Oh, alas 5 na. Balik ulit tayo dito sa ilalim. Dito lang din ako guys, nagpwesto. Hindi na ako pumunta sa malalim na area. Gawang pagod na rin talaga. Yung umagang dive kasi is naka-4 na oras talaga ang dive. Pero 2 piraso lang yung nahuli natin. Kung nahuli lang talaga natin yung malaking mamsa, is goods na yun. Eto, habang naghihintay tayo ng ibang isda, may lumapit na midnight snapper, kaya kinuha ko na rin. Halos nasa 1 kilo na rin to, kaya goods na. Ang dagdag sa mga huli natin. Ayaw kasi lumapit ng malalaking midnight snapper, nandyan lang sa unan pag nakapwesto ako. Eto, maliliit ang pinapauna. At dito sa dive na to guys, nakita ko ulit yung mga midnight snapper. Ang lalaki talaga nung iba. Pero ayaw talagang lumapit. Kaya antay na lang tayo ng ibang isda. Eto, nandito naman yung malalaking ilak. At dahil maraming huli na tayo, wag muna natin kunin yung mga ilak. Wala kasing price yung ilak dito sa amin. Bihira yung bumibili.
Dito sana may sniper na lumapit sa akin, ngunit nag-alangan akong tirahin. Gawang akala ko lalapit yung mga midnight sniper. Kaya lang, hindi lumapit. Kaya back to the surface muna tayo. At dahil magdadalawang oras na tayo dito sa spot guys, dito sa mababaw na area, ito na yung naging last dive ko. Gawang pagod na rin. At baka gabihin kasi tayo pag uwi sa main island. Medyo malayo pa naman biyahe to. At mag-isa lang tayo. Dito kasi nakita ko yung sweet flip na naman at 4 na piraso sila. Kaya sumisid ka agad ako dito at hindi naman ako nabigo. Lumapit ka agad etong isa. At ayun, na-spine shot na naman natin. Grabe, napakalaking sweet lips to. 4 na piraso. Halos parehas lang naman ang size, kaya hindi na talaga ako pumili. At eto na rin guys, yung naging last na isda natin ngayong pagdayong ito. Pagkatapos din ito guys, is umuwi na rin ako. Bumalik na ako sa bangka at makaprepare na rin para makauwi pa tayo. Pabiyahe pa tayo ng 30 minutes at gagabihin na tayo siguro to pag uwi. Grabe, napakalaking sweet lips. Uwi na tayo. 5:38 na. Baka gabihin tayo pupunta sa main island. Ito na. Yun yung bangka natin. Ay, thank you Lord. Hoy. Napakalaking sweet lips. Sweet lips secured. Panapsapan naman ito kung tawagin dito sa amin. At eto yung mga huli ko ngayong hapong dive na ito. Napakaraming blessing pa rin. Hindi tayo nabigo. At yung naunang mamsa natin is nandyan na sa bangka. Yung malaki, yung naunang huli natin ngayong pag-dive na ito. Kaya goods na goods na. Hindi man natin nahuli yung malalaking mamsa, at least may mga good size tayong nahuli. Hindi lang good size, saktong-sakto lang na size. Hindi tayo pinapahirapan na hulihin to. Mas maganda etong ganitong mga isda na hulihin kaysa dun sa malalaking talakitok. Kasi pag malalaki yung tinitira mo at hindi mo magandahan talaga ng tama, may chance talaga na isabit nila sa batuhan sa malalim na area. At buti nilang talaga, hindi tayo kaagad sumuko. Nagpahapon tayo dito sa isla. Kanina talaga is gusto ko lang talagang umuwi. Gawang tinamlayan ako nung hindi natin nahuli yung malaking mamsa. Pero binigyan pa rin tayo ni Lord ng blessing ngayong pagdayong ito. Kaya ayos na rin yung unang gamit natin na itong bangkang ito. So yun guys, worth it din yung pagantay natin. Pahapon tayo, 5:46 na. Hindi man natin nahuli yung mga laking mamsa, may pumalit naman na marami. Blessing pa rin. Akala ko wala na tayong mahuhuli, yung mamsa lang. Akala ko hindi na madadagdagan. Buti na lang lumipat tayo dito. Doon tayo kasi nakapwesto, doon natin nakikita yung mga mamsa. Paglipat ko, yung maliit na talakitok, tapos sunod-sunod na. Grabe. Ayos pa rin. Ay, unang dayo natin. Na solo tayo. Huy. Ay, nakarami. Ang babaw pa. Yeah. Yan. Hoy. Oh, ito. Mga good size. Okay lang na hindi natin nahuli yung malalaking mamsa. Hindi siguro talaga para sa akin yon. So prepare lang ako dito. Ayusin ko itong isda. Tapos biyahe na tayo dun. Pupunta sa main island. Hoy. Ito, malaki-laki yung ano. Ang laki nung buffalo. Saka itong last. Shoutout nga pala kay Arvin Brobo, Rini Alicen, Ribando Shalongo, Infinite Outer Quest, James Anbombe, Lia May Tagasa Baisa, Boyet Falcone, Jodel Melissa, Rafi Bantilan, Jeff Mendoza, Salde, Rosana Villahermosa, Odessa, Jacob, Lira Baklit, Arnolfo Bulay, Brian Riano, Christopher Simon, Mela Bello, Danilo, Lester, Deborah, Daniela, Ani Rosal, Arman Banyares, Nelson Panturas, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Federic Tirado, Ruho Angigira Family, Edel Kapugan, Kayadong Family, Madronio Family, Usilito, Mabahin Family, Manoy Nel Vlog, Noel Grigo, Fernando Lacasandili, Pablo Alaw, Pang Ilio Vlog, Caparas Ambet, Johnny Heistin, Aldrin Encio, Bernard Ranas, Joseph Janea, Dennis De La Cruz Family, Alan Florania,
Alma Garvin Recto, Nan TV Mix, Anthony Antonio, Gilbert Ely, Rosario Etotsi, Jeffrey Ferolino, Harris Macmac, Florante Miranda, Elvera Miranda, Pancho Pantino, Tuto Kalingaw, Alex Cayetano, Marlon Hamisola, Rosa Montero, Buy Langi Lisondra, Rafael Recto, sa Arinos Family, Jeffrey Rivas, The San Jose Family, Bea Lopez, June Michael Tuyor, Asibar Family, Tol Eji Muto, Jewel Pios, Espinosa Family, Felix Lumagdang, Camiguin Island Spiro. At yung gusto magpa-shoutout guys, comment lang kayo ng shoutout para ma-shoutout kayo sa sunod na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun guys, ginabi na nga tayo. So, okay naman yung unang dayo natin na solo dun sa Gakot Island. So, yung lahat ng isda is naka 20 plus kilogram on scale. Mga 23 siguro yun yung lahat. Yung iba kasi is hindi ko na tinimbang. Yung kanlay is yun yung tinira namin pang ulam. Yung lahat na is binenta na. Yung maliliit. Ayos na rin. Yung malaking mamsa natin is naka 4 na kilo. Yung buffalo is halos 3 kilo. Sobrang hindi na kasi ako pumunta dun sa ano. Hindi ako ang nagtimbang dun sa dun sa mga bibili kasi pagod na ako. Nagpahinga muna ako pagdating dito sa bahay. So, okay na. Nakabenta naman ako ng 18 kilos. Lahat. Ayun, may 3.6 akong kita ngayong araw na ito. Yung pagdayo natin, okay na rin. Medyo pagod pero worth it naman. 4 na oras yung dive natin nung umaga. Tapos, nung hapon is alas 2 din ako nagsimula. Halos 4 din na oras yung pag-dive ko. So, kumita ako ng 3.6. Ito yung pera. Yung iba is wala pang bayad. Pero okay lang yun. Bukas sisingilin ko na lang. Ganun talaga pag nagbebenta dito ng isda. Minsan, bukas ang bayad. Kasi gabi na daw. Ayaw magbayad nila pag gabi. Ayaw lumabas ng pera. Bukas na lang sisingilin yon. Kaya goods na. Sana tuloy-tuloy yung kalma para palagi tayo doon. At mabawi ka agad natin yung ginastos dun sa pagbili ng bangka. Yung nagtatanong pala is kung magkano yung bili ko ng bangka nung ginamit natin. Nagkasundo naman kami nung ayari ng 30k yung bayad ko dun. Medyo malaking pera yung binitawan ko dun. Pero okay lang yun. At least siguro magtatagal naman yun sa akin. Iingat-ingatan ko lang. So okay na rin yun. Sana mabawi ka agad yung 30k na ginastos natin dun sa bangka. Ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel to. 35k na tayo na subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat at sa walang sawang patuloy na nanonood ng video ko. God bless you all po. See you on the next episode.